Nagsimula ang pelikula nang ang university student na si Chloe Steele ay dumating sa JFK Airport sa New York. Tinawagan niya ang kanyang ina, si Irene, mula sa lobby at ipinaalam sa kanya na malapit na siyang makauwi. Pagkatapos ay hiniling niyang makausap ang kanyang ama, ngunit sumagot si Irene na wala siya sa bahay. Napag-alaman na pumunta si Chloe sa New York para sa kaarawan ng kanyang ama, umaasa na ang buong pamilya ay magkakasamang magdiwang. Ngunit ang kanyang ama na isang piloto, na si Rayford ay biglang ipinatawag sa London. Dahil sa pagkadismaya sa balita, nakiusap siya sa kanyang ina na tingnan kung saang flight siya sasakay. Pagkatapos ay sinabi ni Irene sa kanya ang numero ng flight, at napagtanto ni Chloe na ang eroplano ay aalis mula sa JFK Airport. Kaya, nagpa siya siyang maghintay sa lounge, umaasang makakausap niya ang kanyang ama bago ito lumipad. Habang papunta siya sa lounge, nakita ni Chloe ang sikat na presenter ng TV na si Cameron Williams sa malapit. Napapaligiran siya ng ilang tao, ang isa sa kanila ay medyo may edad na babae na may hawak na libro. Dahil siya ay isang mamamahayag na karaniwang nag-uulat mula sa frontline ng ilang mga sakuna, tinanong siya ng babae kung nagbabasa siya ng Biblia. Hinulaan ni Cameron na siya ay relihiyosong tao at pabirong sinabi na nagbabasa siya ngunit hindi kasing dalas ng sa kanya. Napangiti ang ginang sa kanyang biro at sinabi sa kanya na ang Mateo 24:7, isang talata mula sa Biblia, ay nagsabi kung paanong ang tagutom, sakuna, at digmaan ay pawang mga palatandaan. Ngunit bago niya matapos ang kanyang pangungusap, pinutol ni Chloe ang usapan. Tinanong niya ang babae na kung alam ng Diyos ang lahat ng masasamang bagay na ito, bakit hindi niya ito pinigilan na mangyari? Sumagot ang ginang na nilikha ng Diyos ang mundo upang maging perpekto ngunit kasalanan ng mga tao kung bakit ito ay naging magulo. Sa pagtanggi na tanggapin ang pangkalahatang pahayag na ito bilang isang sagot, sinabi ni Chloe na maraming mga inosenteng tao na walang ginawang mali sa kanilang buhay ay pinarusahan din. Pagkatapos ay iginiit niyang kahangalan ang paniniwalang mahal ng Diyos ang lahat ng tao nang tumanggi siyang tulungan sila sa panahon ng digmaan at taggutom. Nang hindi na kumontra sa argumento ang ginang, bahagyang lumayo si Chloe na nahihiya sa kanyang biglaang pagbulyaw. Lumalabas na ang university student na ito ay isang ateista. Sa labas, dumating si Captain Rayford sa parking area ng airport sakay ng kanyang sasakyan. Nakita niya ang dalagang stewardess, si Hattie Durham, kaya mabilis niyang tinanggal ang kanyang wedding ring at lumakad patungo sa kanya. Walang ideya si Hattie na kasal na siya at kitang-kita ang romantikong ugnayan sa pagitan ng dalawa. Sabay silang pumasok sa airport lounge. Samantala, si Cameron ay lubos na humanga sa pagtatanong ni Chloe sa bulag na pananampalataya sa relihiyon. Nilapitan niya ito sa kafe ng paliparan at nagsimulang mag-usap ang dalawa. Pinasalamatan siya ni Cameron sa pagligtas sa kanya mula sa babaeng relihiyoso, na tinawag siya bilang isang kahangalan. Ngunit bilang tugon, sinabi ni Chloe na nag-eensayo lang siya para sa kanyang ina na isa ring relihiyosong baliw. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na may hinihintay siya, kaya naisip ni Cameron na mayroon siyang kasintahan. Dahil dito, medyo hindi siya komportable at sinubukan niyang umatras sa pag-uusap, ngunit ibinunyag niya na hinihintay niya ang kanyang ama. Sa sandaling iyon, nakita niyang dumating ang kanyang ama sa lounge, naglalakad kasama ang magandang stewardess. Napansin din siya ni Rayford at awkward na sinabihan niya si Hattie na sasamahan niya ulit siya. Pagkatapos ay naglakad siya patungo kay Chloe at nagyakap ang mag-ama. Di nagtagal, nakita ni Rayford si Cameron na nakatayo sa malapit at kinilala siya bilang sikat na presenter sa TV. Tinanong niya kung nagde-date ang dalawa ngunit itinanggi ito ni Chloe. Ang mamamahayag pagkatapos ay nagpaalam na nagsabi na mayroon siyang mahalagang bagay na dapat asikasuhin. Kasunod nito, umupo sina Chloe at Rayford para mag-usap. Napag-alaman na walang ideya si Rayford na pupunta siya sa New York. Nang ipahayag ni Chloe ang kanyang pagnanais na ipagdiwang ang kanyang kaarawan sa bahay kasama ang buong pamilya, ipinaliwanag niya na huli na para umalis sa flight. Pagkatapos ay pinag-usapan ng dalawa si Irene, na naging lubhang relihiyoso ngayon. Lumalabas na ang mag-ama ay hindi makatiis sa pangangaral sa lahat ng oras. Ang pananampalataya at patuloy na pagsasalita ni Irene tungkol sa relihiyon ay naging lubhang nakakagambala para sa iba pang mga miyembro ng pamilya, kaya't si Chloe ay bihirang umuwi habang si Rayford ay mas gusto na maging abala hanggat maaari. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, tinanong ni Chloe kung bakit siya naglalakad kasama ang stewardess. Ngunit binaliwala ni Rayford ang paksang ito at siniguro sa kanya na ang lahat ay maayos sa pagitan nila ng kanyang ina. Pagkatapos ay ibinigay ni Rayford sa kanya ang susi ng kanyang sasakyan at sinabing kailangan niyang umalis para sa kanyang trabaho.
Pagkatapos nito, nagpaalam siya sa kanya at umalis para sumama kay Hattie, na kanina pa naghihintay sa kanya. Makalipas ang ilang minuto, muling nilapitan ni Cameron si Chloe na nasa kafe pa rin. Tinanong niya kung ayos lang ang lahat, kung saan ipinahayag niya ang kanyang sentimiento na hindi niya makakasama ang kanyang buong pamilya. Tinalakay ng dalawa ang relihiyon at kung paanong naghahanap pa rin ang mga tao ng mabubuting bagay kahit na sa pinakamahirap na sandali. Di nagtagal, ibinigay ni Cameron kay Chloe ang kanyang numero at umalis habang siya ay lumipad din sa London. Sumakay siya sa parehong flight na imamaneho ni Captain Rayford. Sa sumunod na eksena, dumating si Chloe sa bahay at nakita ang kanyang ina at nakababatang kapatid na lalaki. Pagkatapos ay nag-usap sila, ngunit mabilis na binago ng nanay ang paksa sa Diyos. Ipinaliwanag niya kung paano niya ipinagdasal si Chloe na bumalik at sinagot ng Panginoon ang kanyang mga panalangin. Ngunit ikinagalit lamang ito ni Chloe at bigla siyang umalis doon. Hinabol siya ng kanyang nakababatang kapatid at nagpa siya ang dalawa na pumunta sa mall. Sa ibang lugar, si Captain Rayford ay nakapasok sa eroplano at agad na nagsimulang makipaglandian kay Hattie. Nang malapit na ang oras ng pag-alis, pumasok siya sa cockpit kung saan binati siya ng kanyang co-pilot ng maligayang kaarawan. Sa mga sakay ng eroplano, sinubukan ng maliit na lalaki na ilagay ang kanyang bagahe sa overhead storage compartment. Tumayo ang isang Middle Eastern na lalaki at nag-alok na tulungan siya, ngunit ang mas maliit na Ginoo ay nagsimulang sumigaw pabalik. Iginiit niya na dahil lang sa siya ay maliit, hindi ito nangangahulugan na kailangan niyang humingi ng tulong. Makalipas ang ilang sandali, lumipad ang eroplano papuntang London. Samantala, sa mall, sinabi ni Chloe sa kanyang kapatid na nakita niya ang kanilang ama sa airport kaninang umaga. Nagsinungaling siya na maraming binanggit na bagay si Rayford tungkol sa kapatid at mahal na mahal siya nito. Pagkatapos ay niyakap niya ang kanyang kapatid, sinabing magiging mahusay itong manlalaro ng baseball balang araw. Ngunit sa nakakabagbag damdaming sandali na ito, ang bata ay biglang naglaho sa hangin. Tanging ang kanyang damit at bag na lamang ang natira, na hindi may paliwanag na bumagsak sa lupa. Si Chloe na nalilito ay tumingin sa paligid at nakitang ganoon din ang nangyari sa lahat ng bata at ilang matatanda sa mall. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa eroplano, kung saan ang parehong bagay ay nangyari. Wala na ang lahat ng bata at ilang matatanda, kasama ang co-pilot, ay nawala na iniwan ang kanilang mga damit. Ikinasindak ito ng mga pasahero at ilang lalaki ang sumugod sa kinaroroonan ng piloto para sa sagot. Ngunit pinataas ni Rayford ang pressure sa cabin at ibinaba ang mga oxygen mask. Pinilit nito ang lahat na bumalik kagad sa kanilang mga upuan. Ngayong siya na lang ang piloto sa eroplano, sinabihan ni Rayford ang lahat na mag-seatbelt at isuot ang kanilang mga oxygen mask. Pagkatapos ay sinubukan niyang magradyo sa control tower para sa tulong, ngunit hindi niya makontak ang sinuman. Bagamat hindi pa niya namamalayan, ilang tao sa control tower ang nawala na rin ng walang bakas. Inilabas niya ang kanyang cellphone at sinubukang tumawag sa bahay, ngunit walang sumasagot. Bumalik sa mall, natatarantang hinanap ni Chloe ang kanyang kapatid. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang mga damit, isang kotse na walang driver ang biglang bumangga sa harap ng bintana. Nagdulot ito ng ganap na kaguluhan sa loob ng mall at ang mas malala pa, ang mga mapagsamantala ay nagsimulang magnakaw ng pera mula sa mga taong nawala. Pagkaraan ng ilang sandali, si Chloe na nalilito pa rin ay umiwas sa tumataas na kaguluhan at lumabas sa parking lot. Ngunit kahit dito, ang sitwasyon ay lumabas na kapareho habang ang pulutong ng mga tao ay naghahanap sa kanilang mga nawawalang mahal sa buhay. Habang papunta si Chloe sa kotse ng kanyang ama, isang maliit na eroplano ang bumangga dito. Takot na takot, tumakbo siya sa kalye kung saan napansin niyang may bumagsak na school bus sa kanyang harapan. Nagmamadaling tumulong si Chloe, ngunit napagtanto niyang walang laman ang bus. Sa loob ng eroplano, ibinalik ni Rayford sa normal ang pressure nang ang lahat ay bumalik sa kanilang mga upuan. Pagkatapos ay tinanggal ng mga pasahero ang kanilang mga oxygen mask at nagsimulang magtalo tungkol sa kung ano ang maaaring nangyari sa iba. Ang mga teorya na alien abduction, wormhole, at ang mga pasahero na naglaho ay inialay. Samantala, sa wakas ay napagtanto ni Chloe na ang buong lungsod ay sinakop ng kaguluhan. Bagamat wala siyang ideya kung ano ang nangyayari, naisip niya na maaaring dinala ang kanyang kapatid sa malapit na ospital. Kaya, tumakbo siya sa lokal na ospital at palihim na nilampasan ang lahat ng kaguluhan sa likod ng pintuan. Sa kanyang pagkabigla, nalaman niyang walang laman ang silid kung saan nakalagak ang mga bagong silang na sanggol. Lumitaw ang nurse pagkatapos at sinabi sa kanya na ang bawat ospital sa bansa ay nakakaranas ng parehong kababalaghan. Nangangahulugan ito na ang buong populasyon ng mga bata sa mundo ay malamang na nawala.
Sa sumunod na eksena, natuklasan ni Rayford na ang kanyang co-pilot ay may relo na nagsasabing John 3:16. Nalaman din niya na ang ibang stewardess, na nawala rin, ay may mga sulat mula sa pag-aaral ng Biblia sa kanilang kwaderno. Nagbigay ito sa kanya ng pag-unawa at naalala niya kung paano nagsasalita ang kanyang asawa tungkol sa isang pangyayari sa Biblia na tinatawag na rapture. Sa kaganapang ito, ang lahat ng mga tao na naniniwala sa Diyos, kasama ang mga bata na napakabata para gumawa ng sadyang pagtanggi sa Diyos, ay nawala sa lupa at dinala sa langit. Tama siya, ang rapture ay nangyari na siyang dahilan kung bakit ang lahat ng mga nananampalataya ay nawala habang ang mga hindi nananampalataya ay naiwan. Kasunod nito, sinubukan ni Rayford na linawin kay Hattie ang tungkol sa pagkakaroon ng asawa ngunit hindi niya tinanggap ang balita ng positibo. Sa kinaroroonan ng mga pasahero, nakita ni Cameron ang likidong umaagos mula sa isa sa mga pakpak at agad itong nasunog. Sa takot, sumugod siya sa cockpit at ibinalita ito kay Rayford. Napagtanto nila na ito ay pagtagas ng gasolina at sila ay nasa malaking problema. Bumalik sa New York, pumunta si Chloe sa simbahan ng kanyang ina para sa mga sagot. Nakita niya ang pastor, na nagpapaliwanag na ito ay rapture at lahat ng nawala ay napunta sa langit. Higit pa rito, ang mga hindi nananampalataya na ngayon ay naiwan sa lupa ay kailangang harapin ng ilang taon ng kadiliman bago hatulan ng Diyos. Ikinagalit ito ni Chloe at iginiit niya na ang pastor mismo ay naiwan din, ibig sabihin hindi siya naniniwala sa mga salitang ipinang-aral niya. Sa ibang lugar sa eroplano, sinabi ni Rayford kay Cameron na ngayon ay nakaupo na sa upuan ng co-pilot na ang apoy malapit sa pakpak ay mamamatay sa madaling panahon. Ngunit ang pagtagas ay mag-iiwan sa kanila ng halos hindi sapat na gasolina upang bumalik sa New York. Gayunpaman, mayroon silang mas malaking problema dahil hindi pa siya nakabuo ng anumang pakikipag-ugnayan sa control tower sa JFK Airport. Desperado na makakuha ng anumang balita sa kanyang pamilya, hiniling ni Rayford kay Cameron na tawagan ang kanyang anak na babae. Sa kanyang sorpresa, ibinunyag ng mamamahayag na sinubukan niyang gawin ito nitong mga huling oras. Ito ay malinaw na nahulog siya kay Chloe. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay nakipag-ugnayan si Rayford sa isang tao sa control center. Ngunit ipinaliwanag ng operator na punong-puno ng kaguluhan ang airport at hindi niya alam kung saan makakalapag ang kanilang eroplano. Sinubukang makabuo ng solusyon, hiniling ni Rayford na makipag-ugnayan sa paliparan ng LaGuardia na nasa New York din. Ngunit inihayag ng operator ng radyo na lahat ng paliparan sa buong mundo ay nakakaranas ng kakaiba at biglaang kaguluhan. Nag-alala si Rayford at napagtanto niyang mas seryoso ang sitwasyon kaysa sa inaakala niya. Gayunpaman, nagpasya siyang magtungo sa JFK at subukang mailapag ang eroplano sa anumang paraan dahil iyon ang pinakaligtas na opsyon sa sandaling ito. Sumunod, pumunta si Cameron sa passenger compartment kung saan ang isang babae ay nakatutok ang baril sa maraming tao na nag-uutos na ipaliwanag nila kung ano ang nangyayari. Napag-alaman na siya ay asawa ng sikat na manlalaro ng football na naglalakbay kasama ang kanyang anak na babae na nawala habang siya ay natutulog. Nabulag sa kanyang takot, inakusahan niya ang lahat ng pagkidnap sa kanyang anak na babae. Sa kabutihang palad, nagawa ni Cameron na pakalmahin siya at iginiit kung bakit sa palagay niya ang lahat ay magsasabwatan laban sa kanya. Ang ginang sa kalaunan ay umiyak at ibinunyag na ang kanyang asawa ay masama ang ugali na madalas na inaakusahan siya na sinusubukang ilayo ang kanilang anak mula sa kanya. Ngayong wala na ang bata, kailangan niyang harapin ang posibleng pang-aabuso mula sa kanya. Sa sandaling ito, biglang tumayo ang isa pang pasahero, isang babaeng may shades at marka ng searing sa braso. Nagsalita siya tungkol sa biblikal na kaganapan na tinatawag na rapture kung saan ang lahat ng mga nawawalang tao ay dinala sa langit. Gayunpaman, wala siyang alam maliban doon. Sa ibang lugar, nangangamba si Chloe na baka bumagsak din ang eroplano ng kanyang ama. Dahil nawala na rin ang kanyang ina at kapatid, wala na siyang nakikitang dahilan para mabuhay. Kaya, umakyat siya sa tuktok ng Manhattan Bridge at nagpa siya na tapusin ang kanyang sarili. Sa kabilang banda, bumalik si Cameron sa cockpit at umupo sa kanyang upuan. Sa wakas ay nagawa niyang makontak si Chloe na nasa bingit ng paggawa ng malaking katangahan. Buti na lang, napahinto siya nang makita ang tawag at mabilis itong sinagot. Napaluha si Chloe at nagpasalamat sa kanyang pagtawag sa tamang oras. Pagkatapos ay ibinigay ni Cameron ang telepono kay Rayford na humingi ng paumanhin sa kanyang anak at ipinahayag na tama ang kanyang ina. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ang eroplano ay nauubusan ng gasolina at hindi niya alam kung kaya niyang mailapag ito ng ligtas.
Sa panibagong hangarin na mabuhay, sinabi ni Chloe sa kanyang ama na hahanap siya ng espasyo para sa paglapag ng eroplano. Mabilis siyang bumaba ng tulay at nakarating sa construction site sa tabi ng highway. Gamit ang kalapit na pickup truck, inalis niya ang lahat ng mga harang sa lugar para magkaroon siya ng sapat na espasyo para makalapag ang eroplano. Pagkatapos ay tinawagan niya si Rayford, na nagutos sa kanya na ilawan ang entrance sa landing strip upang makita niya ito mula sa eroplano. Sa desperadong pag-iisip, gumamit si Chloe ng gasolina mula sa crashed petroleum tanker at nagsindi ng malaking apoy. Sapat na ito para makita ni Rayford ang construction site strip at dalubhasan niyang pinalipad ang eroplano patungo dito. Sa kabila ng magulong slide na sumira sa landing gear, ligtas na lumapag ang eroplano. Sa huling eksena, ang mga pasahero ay bumaba sa eroplano at ang isa sa kanila ay bumulalas na ang pinakamasama ay naghihintay sa kanila. Gayunpaman, sinabi ni Chloe na nagsimula na ang kanilang mga problema habang mahigpit niyang hawak ang kanyang ama. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.